Ang labanan sa pagitan ng Jujutsu Tech Sorcerers laban sa pinakamalakas na sorcerer sa buong kasaysayan ay mas lalo pang umiinit dahil ngayon ay mas naging seryoso na si Sukuna. At ngayon na lumabas na ang full chapter para sa chapter 253 ay masasaksiyan na natin ang isang matirang matibay na labanan. This is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter sa flashback kung saan ay tinanong si Meimei sa kung sino raw ang pinakamalakas na grade 1 sorcerer. Ang eksenang to ay mahalin tulad sa anime nung nagsimula ang episode sa pagtanong kina Yuji kung ano ba si Gojo para sa kanila. At sa chapter na to ay parang pinoportray dito na ang kanilang sagot ay ang siyang magdidetermine sa kung sino nga ba talaga ang pinakamalakas na mala Gojo sa rank ng grade 1 sorcerers. At base kina Meimei, Nanami at even Gojo na kahit nagdedepende raw yan sa sitwasyon ay at the end ang pinakamalakas raw na grade 1 sorcerer para sa kanila ay walang iba kundi si Atsuya Kusakabe. However, ang sagot naman ni Kusakabe ay naiiba sa tatlo dahil ang pinakamalakas raw na grade 1 sorcerer ay hindi raw siya kundi ang iba parang sorcerer o di kaya ang sorcerer na si Usame. At itong sorcerer na si Usame ay hindi pa natin nakita sa series mga kaibigan. Ngunit kahit hindi inamin ni Kusakabe na siya ang pinakamalakas na grade 1 sorcerer ay base pa lang sa sagot ni Gojo ay marahil si Kusakabe nga ang pinakamalakas sa rank ng mga first graders sorcerer. Anyways, matapos niyan ay balik na dito kina Maki. May kita si Maki na papasugod kay Sukuna ngunit sinalubong naman siya ni Sukuna ng isang napakalakas na dismantle na buti na lang ay nailaga ni Maki. Kaya tumama ang dismantle sa isang malaking gusali na pumutol dito. Kaagad namang bumawi si Maki ng isang atake ngunit sinanggalan ni Sukuna ang katana habang may kita na papahulog sa kanila ang kalahating parte ng gusali. Maya-maya pa nang tuluyan ng bumagsak ang parte ng gusali ay kaagad namang umiwas si Maki. Ngunit nung nahulog sa kanyang likuran ang isang kotse na kasamang bumagsak sa building ay dito na kaagad pumesto si Sukuna sa blind spot ni Maki upang di nito mapansin ang kanyang gagawing atake na isang dismantle. Pero sa pag-atake ni Sukuna ay nasense pa rin ni Maki ang dismantle ngunit huli na dahil nagtagumpay pa rin si Sukuna na mapatalsik si Maki. Pero buti na lang ay kahit napatalsik si Maki sa malayo ay nagawa pa rin niyang mablock ang impact at madepensahan ng kanyang katawan. Subalit kahit di pa nga nakaposisyon ng maayos si Maki ay in an instant ay kaagad na pala nakapunta si Sukuna sa likuran ni Maki na dahil sa sobrang bilis si Sukuna ay naunahan pa niya ang napatalsik na si Maki. At dito nagtagumpay si Sukuna na mahawakan ang bandang tiyan ni Maki upang gamitan ito ng cleave. Sinubukan pa sanang lumaban ni Maki ngunit sinangga lamang ng isang braso ni Sukuna ang atake nito. At nung mahihiwa na sana ang katawan ni Maki ay bigla namang dumating si Ino sa likuran ni Sukuna na naghahanda ng atake gamit ang kanyang curse technique. Napansin naman ito ni Sukuna kaya nagpakawala siya ng mga slashing attacks dito kay Ino. Tumama naman ng mga slashing attacks pero nagawa pa rin ni Inong madepensa ng kanyang katawan. Subalit kumilos kagad si Sukuna at sinipa ang sikmura nito dahilan na napasokan ng dugo itong si Ino at tumagos pa sa glass window ng building na siyang dahilan rin sa kanyang tuluyang pagkahulog. Ngunit may napansin dito si Sukuna nang nakita niya na walang daladalang curse tool itong si Ino na ang curse tool ni Nanami na kanyang ginamit noon. Kaya na may habang nakatingin pa si Sukuna kay Ino ay sa upper floor naman ng building ay may kita si Kusakabe na naghahanda na pala hawak-hawak ang curse tool ni Nanami. Kaya na may dito na diretsong inatake ni Kusakabe si Sukuna na nasa kanyang ilalim at na-activate ang curse technique ni Nanami na nasa curse tool. Ngunit kahit gamit pa ang curse tool ni Nanami na sinira pa talaga ni Kusakabe ang sahig upang di kagad mapansin ni Sukuna ang kanyang pagkilos ay may kita na nagawa pa rin ni Sukuna ng mablock ang isang atake niyan. Nasa isipan naman ni Kusakabe ay na-realize niya na alam na pala ni Sukuna ang kanilang next move dahil napansin nito kanina na walang daladalang curse tool si Ino. Matapos niyan ay tinulak naman ni Sukuna si Kusakabe kaya na may nang makita ni Maki ang opening ay diretso siyang sumugod at inatake si Sukuna dahilan na napatalsik naman ito. Pero mas binilisan pa ni Maki ang kanyang pagkilos at agarang pumesto sa kabila upang salubungin si Sukuna. Kaya dito naman naganda si Maki at nag-dash forward sa poste mismo na sa sobrang lakas ng impact mga kaibigan ay ang Sukuna na nasa likod na napunta rin sa posting ito ay napatalsik na naman sa kabila. Nang papatayo na naman si Sukuna ay may kita namang mabilis na kumikilos si Maki at pinag-i-slice ang bawat poste. Habang sa isipan naman ni Maki na kahit nak-survive pa raw si Yuta mula sa critical attack ni Sukuna ay sigurado raw siyang mas marami pa ring problema ang maaaring lilitaw o makakaharap nila kung sakali pang magtatagal pa raw ang laban na to. Kaya kailangan na raw nila itong tapusin sa lalong madaling panahon. Maya-maya pa habang mabilis na kumikilos si Maki ay ayon naman dito ng narrator na matapos daw ang pagkamatay ni Gojo which confirms na maaaring patay na nga si Gojo 100% ay ayon pa ng narrator na itong tatlo raw na sina Kashimo, Higuruma at Yuta ay in-entertain daw talaga si Sukuna gamit ang kanilang pambihirang talento. Ngunit sa lahat na nakaharap ni Sukuna ay ang gustong-gusto raw talaga niyang makaharap ay si Maki talaga, ang nag-iisang individual na inabandon na ang Jujutsu o sorcery dahil sa kanyang heavenly restriction. Naragdag pa dito na
na-excite daw talaga si Sukuna sa kanyang pagkipaglaban kay Maki. Matapos niyan ay may kitang sinipa naman ni Maki ang parte ng poste na kanyang in-slice kanina at bilang isang napakalaking bloke ng semento ang kanyang sinipa patungo kay Sukuna. Kaya naman habang patungo ito kay Sukuna ay bigla namang nawala si Sukuna sa harapan ni Maki, na sa sobrang bilis ng pagkilos si Sukuna ay nagawa nitong mahawakan ang mukha o ulo ni Maki at hinagis ito patungo sa labas ng building. At habang nasa ere ay napansin naman ni Sukuna na di raw kagaya kay Yuji, si Maki ay wala raw talaga as in walang curse energy sa kanyang katawan. Nasabi yan ni Sukuna sapagkat may similarities kasi ang raw physical strength ni Maki at Yuji. Pero ang naiiba kay Maki ay wala talaga siyang curse energy. At siguro ay napansin din ni Sukuna na mas mabilis at mas malakas ang katawan ni Maki. But nonetheless ay nagpapatunay lang ito na kakaiba din talaga ang katawan ni Yuji. Anyways, napatawa naman dito si Sukuna sa kanyang naoobserbahan kay Maki na sabing ibig sabihin daw nito ang Jujutsu ay isa lang daw palang balat at laman. At ang katawan ni Maki ang masasabi raw niyang ang buto talaga at ang true essence ng lakas. Habang tumatawa dito si Sukuna ay may kita naman ang sugatang mukha ni Maki na bakas din dito sa mukha ni Maki ang inis. At na nakapunta na sila dito sa baba ay sumigaw naman si Sukuna ng wikang naiintindihan ba ron ni Maki na ang existence daw nito ay sumasalungat daw talaga sa Jujutsu o sa mundo ng Jujutsu. Matapos yan ay nag-clash na naman ang dalawa. Sa moment na to ay nagsasalita pa rin si Sukuna na sabing ang laban daw na to ay ang siyang magdidetermine kung alin ba raw ang mas worthy na i-polish, ang Jujutsu ba raw o ang physical body. Maya-maya pa ay habang pinipilit ni Maki i-overpower si Sukuna ay bigla naman niyang napansin na itinigil na pala ni Sukuna ang paggamit ng reverse curse technique, which could only mean two things mga kaibigan. Either parte ito ng strategy ni Sukuna upang mag-conserve ng curse energy o sadyang balak niya lang talagang tapusin o i-knock out si Maki na walang ginagamit na technique. Matapos niyan ay dito na hinawakan ni Sukuna ang dulo ng katana ni Maki sabay nag-imbue ng curse energy sa kanyang kamao. Na wikang ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na masasabi niyang may nagbigay raw sa kanya ng parang tungkulin. Tungkulin na maaaring ang pagtapos sa kagaya ni Maki. Kaya na may matapos makapagsalita ay dito naman nagtagumpay si Sukuna na masuntok si Maki ng isang napakalakas na Black Flash. Ang kauna-unahang Black Flash ng King of Curses na na-trigger lamang sa kanyang pagkipaglaban ngayon kay Maki. At may kita na tinamaan talaga ang sikmura ni Maki na matapos niyan ay nawala talaga si Maki sa eksena na hindi pinakita kung tumilapon ba si Maki o sadyang bumagsak lang talaga mula sa Black Flash na yon. Samantalang sa parte naman ni Sukuna ay may kita itong nakatingin kay Kusakabe na nasa itaas ng building. Kaya dito ay pinagpawisan talaga si Kusakabe ng gusto at di makapaniwala na siya na lang pala ngayon ang natitira o ang last man standing para labanan itong si Sukuna sapagkat siya lang ang hindi nakapagtamo ng matinding damage mula sa King of Curses. At ngayon ay kahit umabot na raw siya sa puntong ito ay di pa rin daw siya makapaniwala na kailangan na niya ngayong patayin itong si Sukuna. At ang Sukuna pa nakaka-unleash lang ng isang Black Flash. At alam naman natin mga kaibigan na kapag nakapag-unleash ng Black Flash ang isang sorcerer ay mas lalong ma-amplify ang lakas nito at ang output ng kanyang curse energy, kumbaga mapupunta ang sorcerer sa zone. So sa ngayon ay ganadong-ganado na talaga si Sukuna, and worst case scenario ay maaaring nagbalik na ang RCT output nito o reverse curse technique output na mas malaki na rin ang tsansa na pwede na niyang ma-activate muli ang kanyang domain expansion na mag-checkmate sa lahat ng nasa vicinity na kayang sakupin ng kanyang malevolent shrine. So ito na nga mga kaibigan ang tanong, kakayanin kaya ni Kusakabe ang King of Curses? Well, ang sagot dyan ay hindi talaga. Pero what's more interesting ay kung ano nga ba talaga ang tunay na lakas ni Kusakabe. May alas ba siya na kayang magbigay ng damage kay Sukuna? Well, yan ang ating pag-uusapan sa susunod nating video. Dahil dito muna magtatapos ang chapter mga kaibigan, and I will remind you once again na break po ang JJK next week. At sa mga line of 2 pa ng March mga kaibigan ang susunod na chapter. Pero wag kayong mag-alala, may mga naka-imbak pa naman tayong vids na i-upload natin next week. So dito muna natin tatapusin ang video mga kaibigan. Kaya naman kung nagustuhan niyo yung video ay can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.